Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Ang nakaraan, pinag-iisahan na ng mga masters ng Martial Alliance si Chon Yo-won. Dahil sa alam ni Mugu Chon na hindi nila kayang paslangin ng ganun lang kadali si cult leader Chon ay nauna na siyang sumugod bilang sakripisyo para sa iba. Pero mabilis na nakapunta si Chon Yo-won sa likuran ni Mugu Chon at dahan-dahan niyang binalot ng yelo ang katawan ng matanda. Pati ang babaeng Taoist at ang dalawa pa sa mga masters ng Martial Alliance ay binalot na rin ni Chon Yo-won ng yelo. Hindi pa nakuntento si Chon Yo-won sa ginawa niya at binali na niya rin ang panga ni Mugu Chon. Nagbigay pa ng pagkakataon si Chon Yo-won para sa mga martial artist ng Martial Alliance, kung ipagpapalit nila ang mga pamilya ng mga masters ng Martial Alliance na naririto para sa buhay ng mga ordinaryong martial artist ay malugod na idineklara ni Chon Yo-won na papabayaan niya silang mabuhay lahat. Halatang hindi makapagdesisyon ang mga masters ng Martial Alliance. Kaya ang lahat ng mga ordinaryong martial artist ay napupuno na ng pagdududa ang kanilang isipan kung hipokrito lang ba ang mga masters nila. Dahil sa mistulang pinipili nga ng mga masters ang kanilang mga sariling pamilya ay inaasahan na lang ni Chon Yo-won na respetuhin ng mga ordinaryong martial artist ang desisyon ng mga kapwa nilang orthodox martial artist. Kabanata 292. Ngayon ay may ordinaryong martial artist na ang pinapahinto si cult leader Chon at tinatanong niya kung bakit pa nila kailangan na isakripisyo ang kanilang mga sarili para lang sa mga pamilya ng mga masters ng Martial Alliance. Sumasang-ayon na rin ang isa sa kanila na sinasabing importante rin para sa kanila ang kanilang mga pamilya. Kung mamamatay man sila ay sino naman ang mag-aaruga sa mga pamilya na maiiwan nila? Pero may ibang mga orthodox martial artist pa rin ang pinagsasabihan ang mga kasamahan nilang mga miyembro ng alyansa na huwag mahulog sa masamang plano ng cult leader. Sapagkat sinusubukan niya lang daw na hatiin sila sa pamamagitan ng paghahasik ng alitan. Kung tatalikuran nila ang isa't isa ngayon ay magtatagumpay lang ang plano ni cult leader Chon. Kaya ang kailangan nilang gawin ay magkaisa para talunin ang halimaw. Tinanong ng isa na sa tingin ba nila ay mga hangal sila? Dahil alam na raw nila na gusto lang silang hatiin ni cult leader Chon. Pero tignan naman daw ng mga kasamahan niya ang sitwasyon nila ngayon. Habang kinakaladkad lang ng mga masters ang kanilang mga paa na nagkukunwaring sinasakripisyo nila ang kanilang mga sarili sa ngalan ng katwiran. Ang mga namatay naman sa Heavenly Flash ay silang mga ordinaryong martial artist lang din. Sa isipan naman ni Mugu Chon ay napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kinumpara ang mga nasawi na mga ordinaryong martial artist kumpara sa mga masters. Kaya nagpapawis na lang siya na iniisip kung ito ba talaga ang plano ni cult leader Chon nung umpisa pa lang. Samantalang nakangisi lang si Chon Yo-won na humihinga na lang ng maluwag. Sumbat ng mga ordinaryong martial artist sa mga kasamahan nila kung ano ang punto na ginalit nila si Demon God nung umpisa pa lang. Sapagkat kung wala ngang estratehiya ang mga masters ay hindi nila kayang tumagal ng 1 segundo. Paano naman sila na walang mga martial arts para harangan ang Heavenly Flash, hindi ba't sinasabihan lang sila na mamatay na lang? Reklamo nila na bakit sila lang ang mga pinipilit na magsakripisyo. Kung isinasaalang-alang talaga sila ng mga kasamahan ng alyansa ay hindi ba't panahon na para ang mga masters naman ang magsakripisyo sa mga sarili nila? Ang mga pamilya lang ba nila ang mahalaga? Dahil kung ikukumpara ang mga miyembro ng alyansa at ang mga pamilya ng mga masters ay mas maraming buhay ang nakataya. Kaya bakit tahimik lang na nanunood at hindi man lang makapagsalita ang mga masters at mga sect leaders? Napapabuntong hininga na lang ang mga Taoist na iniisip na papaanong nahulog sa napakasimpleng panlilinlang ang mga kasamahan nila. Pero alam din naman nila na sa ganitong sitwasyon ay magdududa talaga ang kahit na sino. Ang pangangatwiran naman ng kabilang panig ay sinasabi raw ba nilang paslangin na lang ang mga walang kaugnayang pamilya nila? Ang lakas naman daw ng loob nilang magsalita ng mga iresponsableng bagay ng ganun lang kadali. At paano naman daw ang kabilang panig na sila ang sinisisi? Hindi nga nila binabanggit na kaya nilang isakripisyo ang mga sarili nila para sa mga pamilya ng mga masters kaya hindi ba't parehas lang din silang lahat? Napapa-amitabang na lang ang master na Taoist. Dahil ang pahayag na yun ay hindi raw dapat binanggit ng mga ordinaryong martial artist na panig sa kanila. Kaya nayabangan na nga ang ibang mga ordinaryong martial artist sa sinabi ng kabilang panig, papaano raw nilang pagkakatiwalaan ang ganitong mga klase ng tao na nagpapahayag na pinapanindigan daw nila ang katwiran.
Sinabi na niya nga kay cult leader Chon na hindi nila kayang isakripisyo ang kanilang mga sarili para sa kanilang mga masters. Isa-isa na nilang binanggit ang pangalan ng kanilang mga pamilya bilang deklarasyon na hindi nila tinatanggap na maging sakripisyo. Sa pamamagitan naman ng telepathy ay may biglang kumausap sa babaeng Taoist na si Master Jongson. At yun ay ang tinatawag ng Taoist na si Lord Hong. Wala na raw natitirang paraan para kunin muli ang mga puso ng mga miyembro nila kaya wala na silang choice. Kahit na nakakahiya man, ang natitira na lang na pwede nilang gawin ay tumakas na lang. Kaya humihingi na ng tawad si Hong Palwo kay Master Jongson. Sinabi naman ng Master na Taoist na sinira na rin ni cult leader Chon ang kanyang danshan. Kaya may posibilidad na hindi tatapusin ni cult leader Chon ang kanyang mahinang buhay. Kaya ipinagdarasal na niya lang na kahit papaano ay makakaligtas ng buhay si Hong Palwo. Habang patuloy na idinedeklara ng mga ordinaryong martial artist ang kanilang pagtanggi na isakripisyo ang kanilang mga sarili ay biglang may sumigaw ng Amitabha at tinatawag nito ang mga kapwa niyang mga miyembro ng Martial Alliance. Papaano raw sila nahulog ng ganito kadali sa mind games ng cult leader at nag-aaway pa silang mga magkakampi? Kaya bilang pangalawang master at sa ngalan ng kanilang commander-in-chief ay meron siyang deklarasyon. Inuutusan na niya silang umatras na ngayon na. Napatanong na lang ang ibang mga ordinaryong martial artist sa utos sa kanila. Mas lalo pang nilakasan ng matandang monghe ang kanyang sigaw na sinabing kalimutan na raw nila ang pormasyon. Ang mahalaga ay tumakbo silang mga kapwa niya miyembro ng Martial Alliance. Ang nauna pang ang tumakbo ay ang isa sa mga master ng Martial Alliance. Samantalang hindi pa makapaniwala ang ibang ordinaryong martial artist na tumatakbo na talaga sila. Sa lahat ng mga taong naririto ay ang master at ang mga sect leaders pa ang nauna. Sa isipan naman ni Peng Yu ay hindi na raw mahalaga ngayon ang kahit na anong kahihiyan. Dahil kahit papaano ay kailangan nilang makatakas at protektahan ang kanilang mga pamilya. Ang ibang mga ordinaryong martial artist ay sinundan na rin nila ang kanilang mga sect leaders. Samantalang nagtataka lang si Chon Yo-hoon na tumatakbo pa talaga sila sa lugar na ito na pinapalibutan ng kabundukan sa tatlong panig. Kaya nakangiti lang siyang sinabi na hindi ganun katalino ang malupit nilang galaw. Lahat na nga silang mga orthodox martial artist ay nagkalat na para tumakas. Hanggat maaari raw ay iwasan nila ang heavenly flash para makaligtas. Iniisip pa rin naman ni Peng Yu si cult leader. Dahil darating daw ang araw na pagbabayaran niya itong kahihiyan na idinulot niya. Pero bigla na lang siyang napahinto kaya tinatanong ng mga sumusunod sa kanya kung ano raw ang problema. Napamura na lang si Peng Yu, sapagkat hindi lang pala mag-isa si cult leader Chon na dumating. Ang nangunguna pa sa hukbo ng demonic cult ay ang Great Guardian na si Mara Kyum. Meron din sina Che Tak-im, Sama Chok, Baek Gi, Hu Bong, Hao Sang-hwa, Moon Ku, at ang first sword ng Six Swords na si Ko Wang-hor. Nagulat na lang si Peng Yu dahil alam niyang hindi dapat minamaliit sina Dark King at ang mga elite subordinate ni demonic cult leader. Mas lalo pa siyang nagulat nung napansin niya ang lalaking may pilak na buhok na nakasuot ng damit na balahibo. Nagtataka na lang siya kung sila ba ang mga disipulo na nanggaling sa Northern Sea Ice Palace. Hindi niya man alam kung bakit naririto ang lalaking ito pero nakakasigurado si Peng Yu na isang martial master ang lalaking may pilak na buhok. Hanggang sa may napansin siyang ibang individual. Napatanong na lang siya kung sino ang babaeng ito. Mistulang malakas pa ang martial prowess ng babae pero kakaunti lamang ang hukbo na nakapalibot sa kanya. Kaya tuloy naisip ni Peng Yu na kayang-kaya niyang talunin si Yeon Muhua. Inutusan na ni Peng Yu na sundan nila siya at hindi na rin siya nag-atubiling sumugod na napapalibutan na ng mga sword strikes niya. Nagtataka naman si Baek Gi kung ano ang gagawin nila sa panig na yun pero napamura lang si Ko Wang-hor at napabuntong hininga na sinabihan pa si Peng Yu na desperado na talaga siyang mamatay. Ilang beses nang ang umatake si Peng Yu pero ang bawat atake niya ay madali lang na dinedepensahan ni Yeon Muhua. Kaya nagtataka na lang siya kung papaanong madali lang na sinisira ng isang mahinang batang babae ang kanyang sword technique. Nang bigla na lang na may nagtanong ng, ano? Anong mahinang batang babae raw ang pinagsasabi niya? Sa sobrang bilis ng atake ni Yeon Muhua ay hindi na namalaya ni Peng Yu na tuluyan na palang nahiwa ang leg niya. Nagpaikot-ikot na lang sa ere ang napugot na ulo ng orthodox master na ito. Kaya napapasigaw na lang ng Master Peng ang mga tauhan niya.
Hindi pa rin sila makapaniwala na ganun lang kadali na napaslang ang 17th Master ng Martial Alliance. Dahan-dahan lang na dumapo si Yon Muhua sa lupa, kasabay ang ulo na tumatalbog sa tabi niya. Tinapakan niya lang naman ito at sinabi sa batang pinaslang niya na mas matagal pa siyang nabuhay kaysa sa kanya. Agad din naman na binalot ni Dan Juchon ng yelo ang paligid na nakapalibot sa kanya. Kaya nagulat na lang ang mga ordinaryong martial artist na nabalot ng yelo dahil hindi na nila kayang igalaw ang kalahati ng kanilang mga katawan. Nagtataka na lang sila kung saan nanggaling ang halimaw na ito. Humihingi na lang ng paumanhin si Dan Juchon sa mga dati niyang kakampi pero wala raw ni isa sa kanila ang makakalagpas sa kanya ng buhay. Dito na napagtanto ng mga orthodox martial artist na sa buong oras ng kanilang laban ay hinihintay na pala sila ng demonic cult sa nag-iisang ruta nila para tumakas. Alam na nilang sinadya ni cult leader Chon na hindi sila pigilan na tumakbo. Akala pa naman niya kung ang kinaroroonan nila ay isang natural na tanggulan, hindi libingan. Iniisip ng isang ordinaryong martial artist na ito ang pinili ng mga kasamahan nila. Sapagkat hindi nila pinili ang mga kasamahan o kakampi nila kundi ginusto lang nilang iligtas ang kanilang mga sariling pamilya. Ngayon ay inaasahan na lang ng ibang mga ordinaryong martial artist na tutuparin ni demonic cult leader ang pangako niya sa kanila. Nagpakilala pa si Song Jin-gyong na outer hall leader ng Jongyu sect na tinatanggap daw nila ang panukala ni cult leader Chon. Hindi raw sila naniniwala na ang isang bayani ng mundo na katulad ni cult leader Chon ay sisirain niya ang kanyang pangako. Pero tahimik lang si Chon Yo-woon na naglabas ng enerhiya ang kanyang kamay kaya mas lalo pang lumakas ang kapangyarihan ng abilidad niyang Heavenly Flash. Natataranta ng tinanong ni Song Jin-gyong kung bakit hindi pa binabawi ni cult leader Chon ang mga ice swords niya pero sinabihan lang siya ni Chon Yo-woon na huwag siyang mag-alala dahil tutuparin niya raw ang pangako niya. Nang bigla na lang na dumating ang apat na may daladalang mga kahon. Lahat sila ay dumapo sa likuran ni Chon Yo-woon. Lumuhod at sumaludo si Hubong na sinabing dinala na raw nila ang mga bagay na yun na iniutos ng cult leader. Pinuri lang naman ni Chon Yo-woon ang ginawa nila. Minadali raw nilang ihatid ang mga ito pero mistulang hindi na nila kakailanganin ng dalawang kahon. Nagtataka naman na ang mga ordinaryong martial artist kung ano ang mga itim na tableta na nasa kahon. Nakangisi na muli na parang kontrabida si Chon Yo-woon na sinabihan ang mga ordinaryong martial artist na kumuha sila ng tig-isang tableta at umalis na rin sila. Natataranta naman ang tinanong ng mga ordinaryong martial artist kung ano raw ito. Kung ang mga ito ba ay lason? Walang pakialam lang naman na sinabi ni Chon Yo-woon na oo. Kaya nagrereklamo na si Song Jin-gyong na klaro raw na sinabi ni cult leader Chon na ililigtas niya sila. Kaya bakit niya sila pinipilit na lumunok ng mga tableta na may lason bilang pagpipigil? Dagdag pa niya na ito ay paglabag sa kanilang kasunduan. Pero naging malagim lang ang boses ni Chon Yo-woon na tinanong kung anong paglabag ang pinagsasabi ng mahinang nilalang. Sapagkat wala naman silang nakikitang issue sa gusto niyang ipagawa. Parang kontrabida pa niyang sinabi sa kanila na tinutupad niya naman ang kanyang pangako na pabayaan silang mabuhay. Bilang bonus panel ay may Merry Christmas na nanggaling sa manhwa.